So ito po yung ating unang pag-uusapan. Naku, Diyos ko, eto na nga. Oo. Ito mga kababayan, speaking of corruption. Alam naman po natin ngayon mga kababayan na trending po yung corruption sa flood control, yung pondo sa gobyerno, pera ng taong bayan, ay pinagbubulsan nitong mga kawatan. Yeah? Mapa DPWH man, mapa kontraktor at mapa congressman o mapa senador. So ngayon, mga kababayan, speaking of corruption, ito na, Mike Abe. Ano nga ba ito mga kababayan, itong isiniwalat ni Mike Abe? Yeah? Na kung saan mga kababayan ay isiniwalat niya dito na meron nga daw di umanong korupsyon na nangyayari sa PCO. Alam niyo po ba ano ibig sabihin ng PCO? Ang PCO po, yan po yung ahensya ng gobyerno na nangangasiwa dito sa mga pagdating sa social media ng palasyo, no? Lalong-lalo na diyan, sakop yan diyan dati si G. Ruiz, ngayon si Dib Gomez, at isa na diyan kasama ay si Yussi Claire Castro. Yan po ay parte po sila ng PCO, Presidential Communication Office. Ito nga mga kababayan, actually ayaw ko sana itong i-content kasi nga, syempre iniisip ko din, yan, nandyan si Yussi Claire Castro, makakaladkad yung pangalan kasi siya po ay party ng PCO. Pero hindi ko po sinasabi na lahat ng nasa PCO ay sangkot sa korupsyon. Ngunit itong inilabas po, mga kababayan, ni Mike Abe, ay hindi po ito bastang kwento lang. Hindi po magbibitaw ng salita si Mike Abe or hindi po maglakas loob magsalita si Mike Abe kung wala po itong nalalaman. So ito po mga kababayan, biruin ninyo. Kung tutuusin mga kababayan, si Dib Gomez po ay panglima na. Panglima na nakalihim dyan sa PCO mula kay Trixie Cruz Angeles hanggang sa napalitan. Nung nakaraang lang ay si G. Ruiz, hanggang ngayon ay si Dib Gomez na. So panglima na po ito, no, na panauhin na pumalit, no, mula kay Trixie Cruz Angeles sa pagtalaga ni PBBM dyan. So ito nga mga kababayan, sumabog po ang PTV anchor na si Mike Abe, ibinulgar umano ang korupsyon sa loob ng Presidential Communication Office. Kung naalala nyo po mga kababayan, no, meron din pong ibinunyag ang anak ni Senador Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta na meron nga daw siyang kaibigan dyan sa loob ng PCO na nagsabing we are hiring or we hired vloggers to react. Nagbayad daw itong PCO ng vlogger para mag-react, di ba? At para pagandahin daw ang imahe nitong Presidential Communication Office. At ito nga po ay sinabi ni Paulo Marcoleta na anak ni Senador Marcoleta. So naitanong ko nga mga kababayan, hindi kaya kaibigan ni Paulo Marcoleta si Mike Abe? Joke lang, nagtatanong lang ha. Hindi kaya kaibigan? Ito kaya ang tinutukoy ni Paulo Marcoleta na si Mike Abe, ang kaibigan niya na nagsabi? Nagtatanong lang ha. Hindi kaya si Mike Abe? Kasi actually mga kababayan, sabi ng anak ni Marcoleta na si Paulo Marcoleta or Congressman Paulo Marcoleta na meron daw siyang kaibigan dyan sa PCO na nagsabi daw sa kanya na ang PCO daw ay nag-hire daw ng mga vloggers para pabanguhin at mag-react na malinis ang Presidential Communication Office. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po. Galing po ito sa Billionaire News. So wait lang ha mga kababayan, may ads lang po. Galing po ito sa Billionaire News channel. 2 buwan matapos muling magpalit ng secretary, may gusot na naman sa Presidential Communications Office o PCO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes. Diyos ko. Sa isang live broadcast ng People's Television anchor na si Mike Abe, ibinunyag ng veteranong aktor ang umano'y korupsyon sa loob ng PCO. Alam ba niyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Kita ninyo? Alam ninyo sa loob ng PCO or Presidential Communication Office na may problema rin. Ano nga bang problema yan na inihayag at ibinulgar ni Mike Abe, mga kababayan? Ito po. O, hindi ko nilalahat.
Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. 'Di ba? Diyan daw sa loob ng PTB4. Para daw nagpapalit ng damit. Kasi palit ng palit daw ng mga manager. Wala daw improvement. Sa madaling salita, walang pagbabago. 'Di ba? Ma'am Rose Agkang Miguel, shout out po. 'Di ba? Kaya naitanong ko kung may alam si Mike Abe, hindi kaya si Mike Abe ang kaibigan ni Congressman Paulo Marcoleta? At ito nga siguro ang nagsabi sa kanya, nagtatanong lang po. Tuloy natin. Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Sa kasalukuyan, General Manager ng PTV ang dating Executive Officer ng Television and Productions Exponents at TAPE Incorporated na si Maria Lourdes Choa Fagar. Umupo ngayong Agosto si Choa Fagar nang palitan niya si Robert Dollar na 4 na buwan lang namuno. Kaya good morning, Secretary Deg Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron din korupsyon yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Kita ninyo, mga kababayan. Actually, sa totoo lang mga kababayan, para sa akin, magbigay ako ng reaction dito sa ginawa ni Mike Abe, karapatan niya yun. Hindi ako tutol. Kung ano man ang desisyon niya, karapatan niya yun. Bakit? Sa totoo lang mga kababayan, kung ang mga DDS nga may karapatan magkalat ng fake news, ito pa kaya na mismong nasa loob siya at dyan siya nagtatrabaho. Ngayon, kailan ka ba magsasalita kung damage has been done na or lalawak pa? Habang medyo maliit pa, aksyonan mo na. Kasi ganito yan mga kababayan hanggat walang kumikilos, hanggat walang kikilos, walang mangyayari. Ma'am Ima, hello po. Hanggat hindi ka gagalaw, hanggat hindi ka aaksyon, walang mangyayari. Kasi may kasabihan tayo mga kababayan Ang mga kasamahan kasi nila dyan sa trabaho, siguro takot na magsalita. O siguro tikong bibig lang. Kasi takot din ma-football, takot din mabulgar, or takot din matanggal sa trabaho kasi mahirap maghanap ng trabaho. Pero sa totoo lang mga kababayan, believe din ako kay Mike Abe. Ito yung tao, actually hindi ko naman siya maano kasi alam naman din po natin na si Mike Abe kung saan-saan po ito nanggagaling ng mga news outlet. Dati nga, galing siya sa kay Kibuloy. 'Di ba? Aiko Chan, Miguel, shout out po. Kaya sa totoo lang, si Robert, hello po. Kaya sa totoo lang mga kababayan, tama lang. Jim Spiel, Miguel, shout out. Tama lang ang ginawa ni Mike Abe. Bakit? Kasi kung si Mike Abe, at least, di ba? At least si Mike Abe, may kapangyarihan siya na magsalita kasi anchor siya dyan Di ba? Yun. Tama lang, mga kababayan, na si Mike Abe nagsalita. Kasi bakit? Kailan ba sila magsasalita? Kasi kung hindi niya ito i-broadcast live, kung hindi niya ibinulgar live, hindi malalaman ng taong bayan ito. Kasi siguro, kung ganyan lang lagi, paulit, napuno na. Kaya, sabi nga, may kasabihan nga tayo mga kababayan, na kapag ang salok, mapuno, tapyasan mo. So, kailangan, hindi po pwedeng punong-puno ka na. Hahayaan mo pa. Kasi kung ikaw, maayos kang magtrabaho, kung ikaw, maayos ka sa serbisyo mo, hahayaan mo ba na pati ikaw madamay? Huwag ganun. Kung nakita mo ang katiwalian, kung nakita mo na ang kamalian, sugpuin mo na. Di ba? Sugpuin mo na. Kasi, mahirap yung ganyan. Yung iba sabi, dapat daw idaan sa proper forum. Wala Idaan mo sa proper forum, magiging thank you lang yan. Much better at mas maayos yung ibulgar mo sa publiko. Bakit? Hindi po pwedeng ilihim-lihim mo. Proper forum. Tapos pagkatapos yung pag-usapan, gano'n na lang. So, di ba? Tandaan ninyo mga kababayan, lahat ng sangay ng gobyerno, ang sinasahod ng mga yan ay mula sa tax ng taong bayan. Lahat ng pinagkukwaang budget, pondo, at pinambili ng mga luxury items,
hanggang sa mga kaanak-anakan ng mga politisyan at ng sangay ng gobyerno galing sa tax nating taong bayan. Kaya kung meron mang ahensya ng gobyerno na sangkot sa katiwalian at pagnanakaw, dapat malaman ng taong bayan. Di ba? Hindi po pwedeng ilihim-lihim mo. Kasi lahat ng kinukuha dyan sa gobyerno, lahat ng pinapasahod sa mga yan, pera ng taong bayan. Kaya yung ginawa ni Mike Abe, dapat lang. Bakit? Kailan pa ba si Mike Abe magsalita? At sino ba ang gusto niyang paalamin? Natural yung taong bayan kasi yung sinasahod nila dyan, yung PCO, yung under sa PTV, pera ng taong bayan yan. Kaya karapatan lang malaman ng taong bayan. Hindi mo po pwedeng idaan pa sa proper forum at pag-usap-usapan nyo kung ilang beses na yan, nangyari na dyan. Diba? Hindi naman siguro isang beses lang nangyari yan. Okay lang sana kung kakatayo lang ng ahensya na yan. Na? Okay lang sana kung build lang ng building na yan. Wala pang taon. Kaya kung may katiwalian, pwede mong idaan sa proper forum. Pero take note mga kababayan, tagal na ni Mike Abe dyan, no? Wala nga daw improvement, para daw damit, nagpapalit-palit lang. Na, grabe daw ang katiwalian. Korupsyon. So idadaan mo pa ba yan sa proper forum? Hindi. Kailangan mo ibulgar sa taong bayan. Taong bayan ang nagpapasahod sa mga yan. Taong bayan ang pera ng taong bayan, tax ng taong bayan, ang kinukuha para isahod sa mga yan. Tapos ang taong bayan hindi malalaman kasi dadaan pa sa... Okay lang kung bagong gawa. Na? Ang problema kasi mga kababayan, matagal na yan. Di ba? Kasi kung walang gagalaw, walang kikilos, walang mangyayari. Dapat lang. Di ba? Dapat lang na malaman ng taong bayan. Hindi Di ba? Ito mga kababayan, sabi ni Pao Rosimo, Ken, napaisip lang ako kung matagal na siya sa serbisyo dyan. Dapat noon pa binulgar na niya. Bakit tumagal pa bago niya sabihin? Actually mga kababayan, hindi po natin masisi si Mike Abe. Bakit? Ganito yan eh. Una, syempre, hindi ka naman pwede mag-overpower dyan. Kasi may mga tinalaga naman dyan. May mga sekretary dyan, may mga manager dyan, may mga sergeant at arms, keme-kemerot pa yan dyan. So, syempre, habang si Mike Abe nagaganyan-ganyan, nagmamasid lang yan. Ngayon, so kung titignan mo yan, kahapon, bulok yung lamesa, pagka next day, bulok pa rin. Diba? Tapos, umabot ng 1 year, bulok pa rin yung lamesa. Ayan mo lang. Kasi hindi mo naman trabaho yan. Trabaho ng tagalinis ng lamesa yan eh. Tapos umabot ka na ng 2 years, yung lamesang bulok-bulok pa rin. So, anong gagawin mo? Pero ang laki naman ng pundo, bakit yung lamesang bulok hindi pa napapalitan? Kailangan mo na magsalita. Kasi hindi naman po pwedeng... Kasi kung gagawin mo agad, mga kababayan, yung ibulgar mo agad yung korupsyon na yan, masabihan ka kasing sip-sip. Kung ilang beses mo nang nakita, bulok na yung lamesa, umabot na ng taon, umabot ng 2 taon, yung lamesa bulok pa rin. Malaki naman yung pondo. Bakit hindi pa napalitan? So may something na dito. Mas mahalaga ang kinikita kaysa sa lamesang gagamitin. Kasi kung ura-urada ka dyan na magsumbong at ibulgar mo yan, masasabihan ka sip-sip. Di ba? Yun, mga kababayan. So, yun ang aking reaksyon. Dapat lang. Kasi kung hindi magsasalita si Mike Abe, malay natin na puno na siya. Biruin mo ba naman, 3 taon na siyang nandyan. Sa loob ng 3 taon, kung lagi niya nakikita ang sistema araw-araw na lang, nakikita mo, ang inumin mo, ice lang. Wala man lang ka juice. Pasok ka, araw-araw kang pumasok, ang inumin mo, ice pa rin. Pero ang laki ng budget. So, ano nangyayari? May something. Diba? So, yun yung katotohanan, mga kababayan. After SONA, daming na bulgar-bulgara na.
para matapos na ang korupsyon, sabi ni Ma'am Rosa Gonzaga. Di ba? Ma'am Priscilla, yung kay Angel Bukad. Ayan, mega love shoutout po. So yun lang yung aking reaksyon, mga kababayan. Dito, sunod, mga kababayan. Ano nga ba yung sunod nating pag-uusapan? Yung patungkol ito kay Saldico. Nako, mga kababayan, alam nyo ba? Kung hindi lang sana weak leader, presidente natin, dapat may ginawa. Salamat kay Mike Abe na ilantad niyang korupsyon. Korupsyon sa korupsyon. Actually, isa kong kabuang, hindi po yan kasalanan ng presidente kung may korupsyon dyan sa PCO. Bakit? Kaya nga itinalaga niya yung mga secretary dyan, undersecretary dyan, at saka yung mga manager dyan, kasi nagtiwala siya. Actually, mga kababayan ulitin ko po, lalong-lalo na sa mga DDS, na nandiyan, na nagpi-feeling matalino, gusto kong magbigay ng advice sa inyo. Ganito po yan. Hindi po porket binigkas ni Mike Abe yan, ay wala nang alam si PBBM or weak na si PBBM. Katulad lang yan sa Shabu sa Davao. Bakit kailangan si PBBM ang sisihin sa naganap at malawakang pagkaroon ng Shabu sa Davao kung meron namang mga mayor dyan, meron namang mga congressman, meron namang mga local government dyan, bakit isisi pa kay Marcos? So kung si Marcos lang din pala ang susugpo sa Shabu dyan sa Davao, bakit nagtalaga pa ng mga local government dyan? Diba? Ganon din sa PCO. Kung merong korupsyon sa PCO na ibinulgar ni Mike Abe, trabaho ni Dib Gomez yan, hindi trabaho ni BBM. Anong kwenta ng pagpapasahod ni PBBM dyan kay Dib Gomez kung si BBM lang din pala ang sisita? Katulad niyan sa DPWH. Anong kwenta ni Bunuan kung hindi niya nasilip yung mga ghost project at nakawan dyan sa flood control project kung si PBBM pa rin naman pala ang susugpo at makakabisto niyan? So nasaan si Bunuan? Diba? Yan ang tanong. So kung hindi kaya gampanan ng mga itinalaga ni Marcos dyan, kaya nga si PBBM nanawagan, diba? Mass resignation. Shh! Huwag maingay. Diba? Kaya nga si PBBM nung nakaraang buwang nakalipas, ilang buwang nakalipas, diba nanawagan siya? Kung hindi nyo kayang gampanan yung trabaho ninyo, magsiresign kayo. Handa namang tanggapin ni PBBM yung kanilang mga resignation. Diba? Yung iba, nagpapakapalan lang ng mukha, hindi naman kayang gampanan, nanatili pa rin. Diba? Yun. So ito, mga